Day sa mga fathers. Praise God. Hallelujah. Yung mga bata, yung mga letters nyo, ibigay niyo yan sa inyong mga father, no? Pag-uwi ninyo sa bahay. Ayan. Hallelujah. So, Ezekiel chapter 22:30. Ang topic po natin ngayong umaga is a few good men. Ayan. Yes. Ezekiel 22:30. Ilang mabubuting mga lalaki. So, ibig sabihin, marami mabubuti. Bless. Napaka-bless nyo dahil isa po kayo sa mga good men ngayong umaga. Amen. Hallelujah. At alam ko na sa mga may bahay, kahit na wala pang ating mga asawa, kayong malungkot, maraming nagagawa ang panalangin. Let us pray na yung ating mga asawa ay makakilala rin sila at isang araw makakasama mo rin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yun ang aking panalangin. So, dito po sa Ezekiel chapter 22:30, sabi niya po dito, at ako'y naganap ng isang tao sa gitna nila, nagagawa ng mga bakod, at tatayo sa puwang sa harap ko para sa lupain. Ang Diyos ang nagsasalita dito sa Ezekiel. Upang huwag kong lipulin, ngunit wala akong masumpungan. So, dito sa English, sabi niya, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. I found nothing. Ibig sabihin, wala siyang matagpuan. Mga lalaki, ano? So, you are blessed. Dahil sa umagang ito, natagpuan kayo ng Diyos sa church na ito. Amen. Kayo ang mga tinatawag na mga lalaki na may pananampalataya sa ating Panginoon. That's why nandito kayo. Para para purihin at itaas ang dakilang pangalan ng ating Diyos. So, ano po ba ang kinakailangan para sa mga mabubuting ama? Di naman ho kailangan ng malaking requirements sa pagiging isang mabuting ama. Ang pagiging isang mabuting tao, gumagana bilang isang tao, ang pagkuha ng responsibilidad bilang isang tao, ang pag-iisip tulad ng isang tao, ang pagkilos tulad ng isang tao, ang paggawa tulad ng isang tao, lahat ng ito ay mga kinakailangan para sa pagiging isang mabuting ama. So, mahirap po ba? Hindi po. Madali lang maging mabuting ama. Basta alam mo ang responsibilidad mo sa iyong pagiging isang tao. Hallelujah! Amen? So, sabi, hindi ka raw magiging mabuting ama hanggat hindi ka naging isang mabuting tao. Yes. So, kapag ikaw ay naging mabuting tao, sa mga wala pang asawa, tandaan nyo ito. Para tayo ay maging isang mabuting ama, uulitin ko ang sabi ng salita ng ating Panginoon, maging mabuti ka munang tao. Amen. At para ikaw ay maging isang mabuting ama sa mga magiging ama. At sa atin na ama na, ayun daw po ang isang susi. Hallelujah. At ito po ay marami ng pagsasabi. At salamat po sa Diyos sapagkat mayroon kaming ilan at meron tayong marami-raming mga tatay na mabubuting tatay na nagagamit natin sa church na ito para i-glorify ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, number 1, tingnan po natin dito, good men, o ang mga mabubuting ama, o tatay, lalaki, siya daw po yung tatay, have learned to lean on the Lord. Hallelujah. Amen. Siya yung ama na marunong magdepende o sumandal sa Panginoon. Tayo po bang ama ay sumasandal sa Diyos? Sa oras ng pangangailangan, sa oras na nagigipit tayo, hindi po yung sarili nating kakayanan ang ating iniisip una,
bagkus sumasandal tayo sa Diyos. Amen? Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yan daw, tatay, tandaan ninyo mga ama, kapag daw tayo ay nagkukulang ng karunungan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pag tayo'y nagigipit, kapag wala na tayong alam na tatakbuhan, trust in the Lord. Hallelujah. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Si Solomon, hindi pa nagkamali na binalikas yan. Si Solomon po ang nagsabi nito. Praise God. Hallelujah. Kaya, tatay, huwag kayong masyadong magulumihanan. Matuto tayong sumandal sa Panginoon. Matuto tayong magtiwala at alam ko palalakasin ka ng ating Panginoon. Sa pagbuo ng pamilya, sa iniisip ang hinaharap, ang Diyos mabuti sa lahat. Amen? Hindi ko napapakatagalin dahil kaunti lang yung oras natin. So, saan pa na dapat ang ama ay mag-lean on, no? Sa mabubuting ama daw ay lalaking sumasandal sa kanyang kaligtasan. Ano ang kaligtasan natin, tatay? Nag-lean on ba tayo ng salvation sa Diyos? Amen? Amen? Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Wala daw taong magmamalaki sa Panginoon, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyan ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa mo, upang ng sino man ay huwag magmapuri. Maliwanag. Ephesians 2:8-9. Kaya mga ama, kunin ang kaligtasan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus. Pagpatuloy ang pagiging maningas na patay sa pananampalataya. Amen? Bilang sa salvation, bibilisan ko na. For your strength, Isaiah 40:30-31. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah! Psalms 147:10. He delighteth not in the strength of the horse. He taketh not pleasure in the legs of a man. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal, ngunit sila ay naghihintay sa Panginoon ng pagbabago ng kanilang lakas. Sila ay pinapaitaas na may mga pakpak na may mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod, at sila ay lalakad na hindi manghihina. Mga lalaki ng iglesia ng Panginoon, sana kunin niyo ang inyong lakas sa Diyos. Huwag sa inyong dahil kayo'y lalaki, kayo'y malakas. Kunin ninyo sa Diyos ang inyong kalakasan. Amen? Huwag kayong magmamalaki sa Panginoon. Huwag kayong maging boastful sa Lord. Sabi niya, kilalanin niyo na ang Diyos ang iyong kalakasan. Without God, we are nothing. Lagi natin sinasabi yan. Kung wala ang Diyos, wala tayong kalakasan. Hindi mo maililid ang pamilya mo without God. So, kilalanin mo ang kalakasan mula sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag kayong malulungkot kayo ng mga tatay na hindi pa nag-church. Ha? Ramdam ko kasi may mga nalulungkot. Pag-pray ninyo sila. Pagtutulungan namin kayong mag-pray para someday ang inyong mga tatay makakasama rin yung maglingkod sa Panginoon. Amen? Yan ay challenge sa inyo para magpatuloy kayong maglingkod sa Panginoon. Next is for supply, Philippians 4:19. Sino sa inyo ang mga mens dahil kayo ang provider ng family? Ang para bang nawiweri, nag-aalala, kumusta bukas, ano kaya ang susunod kong ipapakain sa aking pamilya?
Sina-challenge po tayo ng salita ng ating Panginoon ngayon. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kapag dito ang pinanghawakan mo, isang tatay ka na marunong dumipensa na ang Diyos mo isusupply na ang iyong pangangailangan. Hindi dahil marunong kang magtrabaho, hindi dahil mahusay kang magtanim, nasusuplayan mo ang pangangailangan. Kilalanin mo that lahat ng supplier natin, lahat ng kayamanan ay nanggagaling sa Diyos. Ngunit ibinigay ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Agasa may dajay, but my God shall supply all your needs. Ang lahat ng iyong pangangailangan ay binigay ng Diyos. Sino daw ang nagbibigay? Hindi ang iyong lakas, hindi ang iyong sakripisyo, but your God. Hallelujah, amen. Ang kanyang kayamanang hindi nauubos sa kaluwalhatian kay Jesucristo. Oh, hallelujah, amen. Breadwinner ka ba? Mo makapangyarihang magsasaka na magtatanim. Sa kamay ng Diyos ka magtiwala. Siya ang magsusupply ng iyong pangangailangan. Yung lang lakas mo ay galing sa Kanya. Makapagtatrabaho ka ba without the strength na nanggagaling sa Diyos? Wala. Diba? So, yun ay sapat para sabihin natin, all, lahat ng ating pangangailangan came from the Lord. Amen? Amen! Hallelujah! And James 1:5, sabi niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Hallelujah! Kung nagkukulang ang karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Ito ay ibibigay niya sa Kanya. Nagkukulang ba tayo, Ama ng tahanan? Matuto tayong dumepende sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Yan ang payo sa atin ni Solomon. Pangalawa, men who have learned to lead. Ang mga lalaking ito ay mga lalaki na natututong mamulok, magbigay. Hallelujah! At sila, na-overcome nila ang kanilang flesh. Galatians 5:16, Galatians 10:20, ang kakulangan ng lalaki kasi flesh no? Pastor ka man, ano ka man, elder ka man, at sa church, yung laman natin, ang kalaban natin minsan. But dapat daw tayo na mga ama ng tahanan, sinasabi po niya na magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo tutuparin ang masamang pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa laman at ang Espiritu ay nagnanasa para sa Espiritu. Hallelujah, amen? Galatians 2:20. Okay, so remember, napako si Kristo sa cross para tayo magkaroon ng buhay at mapagtagumpayan ng laman sa buhay natin. Hindi lang po yun, ma-under mo yung flesh mo with the Spirit, but also, ma-lead mo hindi lang ang iyong sariling buhay, kung hindi ang iyong pamilya. Amen po ba? That's letter B. Ang pamilya natin, mga tatay, Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Kaya nanay, hindi kayo ang leader ng pamilya. Si tatay. Bakit? Aminin natin, tayo na babae ay mga mahihina. May kalakasan ng lalaki para pamunuan ang pamamayanan ng isang tahanan. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanila ang pamumuno sa isang sambahayan. Kayo na babae ay katulungan ng lalaki at kayo ang magiging ilaw ng tahanan. Kaya pala, amen? Kayo ang titingin sa inyong mga anak. Although nandun din ang tatay, kasi tatay is the provider of the family, leader of the family, ang nanay naman, hindi para dumakdak lang ng dumakdak, pero nagsasagawa din.
naiintindihan ka ni Brother Remilio Sir Jonah. Katuwa. Huwag ka nang maglungkot, huwag ka nang malungkot. Dahil ang sabi niya, nagkakatuwang kayong dalawa. Yung bunganga mo nakakatulong din Yes. para maging reminders. Pasalamat kayo, may mabunganga. Dahil kung walang mabunganga, walang nagpapaalala. Mahirap naman kung tahimik lahat. Kaya, binigay kami na mabunganga sa inyo para yung hindi nyo kayang ibunganga, nasasabi ng aming mga bunganga. Ibig sabihin, pamalagip kami. Amen. Reminders kami. Hindi pagbubunganga yun, kundi pagmamahal. True. Amen. Amen. Iba naman yung pagbubunganga na nagar na nais mo sa kupit Yes. mo. Iba yun. Iba yung pagbubunganga na may kasamang pag-ibig. Amen po ba? Yes. Hallelujah. So, yan. Ikaw daw ay lalaki na may may leadership sa iyong family. Kako na nga, no? Mayroon kang leadership sa family. Sapagkat ang asawa na lalaki ang ulo ng asawang babae. Katawang ka lang babae, hindi ka ulo, ha? True. Gaya ni Kristo ang ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Ang pamumuno ay hindi ang pagiging malaking boss. Mga lalaki, hindi raw malaking boss, ha? Ito ay mapagmahal na pamumuno. Amen? Huwag ka namang maging bossy na tatay. Palo ka na lang, palo ng mga anak kasi ikaw nga ay boss. Hindi po ganun. Sabi niya, i-lead mo ang family mo with love and care. Hallelujah. Amen. Yun daw ang wagas ng pamumuno. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mga babae ay pantay-pantay sa kanyang paningin at kahit maging lalaki, bagamat meron kanya-kanyang trabaho. Lalaki ang ulo, ang asawang tagadakdak, ay hindi, ang katawan, at ito ay nagtutulong para pamunuan ng lalaki, hindi para maging boss, kung hindi maging leader sa lahat, kasi nga siya ay mas malakas. Mas malakas naman talagang lalaki. Natantanang nga panunot, no, yung babae. Ano ba yung natantanang sa Tagalog? Mas kalmado silang mag-isip sa mga babae. Kasi ang lalaki, pag nag-isip, malalim. Ang babae, 10 na ang naisip, wala pang naiisip ang lalaki. Kasi nga, pag nagbigay sila ng iniisip nila, talagang pinag-isipang mabuti. Kung hindi, ibang talagang, ano, ang tawag doon? Sagad yung kanilang pagkakaisip. Hindi bara-bara. Ang babae kasi mabilis mag-isip. Ang dami nang nasabi. No? Ganon ang babae. Anyway, naiintindihan tayo ng mga partner natin ng mga lalaki. Alam din nila na pabago-bago tayo ng isip. Sa daming 10 sinabi natin mamaya, pwede ulit magbago. Pero sila, bibihira ang pabago-bago. No? Tandaan niyo yan, mga lalaki intact mag-isip yan. Bibihirang magbago yung mga yan. Kaya, ganun. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ang karunungan ng Diyos ay binigay niya sa bawat pamilya ng isang ulo. Para anumang bagay, may 2 ulo. Ay! Yes, 2 ulo. Ibig sabihin, binigyan niya ang karunungan para ang babae at lalaki ay magsama. Pero remember, the head of the family is the man. Yes. Pero silang dalawa ay nagtutulong para mapangalagaan ang kanilang pamilya. Ikaw naman na lalaki, huwag mo naman dahil ikaw ang leader, huwag mo naman iisang tabi yung opinion ng asawa mo. Hindi ganun ang pamumuno. Marunong ka din dapat duminig sa panig ng iyong asawa. Ngayon, pag-iisahin ninyo yun para makita ninyo yung mas mabuting desisyon. Ganon. Amen. Ay, dahil mabilis nga mag-isip ang babae, kaya tuloy minsan, parang na-anticipate yung pag-iisip ng lalaki, nag-give up agad yung mga lalaki. Sige na nga, ikaw na lahat ang nasusunod. Ikaw lagi, ikaw. Kasi nga, mas mabagal. No? Ganon minsan yon. Pero salamat sa Lord, pagka nagkakaintindihan naman ang dalawa, magiging maayos ang lahat. Hindi magiging trouble. Pero sa mga unbelievers, trouble po ito. Doon sila nag-uumpisa na hindi na magkaintindihan hanggang sa nagdi-divorce na sa simpleng bagay, hindi nagkakaintindihan sa mga simpleng pagkakaunawaan lamang. Dahil nga sa
mataas ang pride. Ang babae ayaw pumayag dun sa decision niya. Pag nakita mo naman na magandang decision ng asawa mo, kahit may decision ka rin, magpaubaya ka rin minsan. Hindi yung laging ikaw na lang ang tama. Pag nakita mo na balance din naman, may katwiran din naman siya, bakit hindi ka mag-giveaway kung kinakailangan? Ganon din naman sa lalaki. No? Ganon lang yun. Amen po ba? Para nagkakasalubong, nagkakausto-usto at naging payapa ang lahat. Hallelujah. At i-base ninyo sa Bible. At ang inyong mga decision. Okay? Okay po. Pangatlo, isa pong huli. Men who have tayo po sana yung lalaki ng tahanan. Hallelujah. Na natututong magmahal. May mga pag-ibig sa ating puso. Alam ko naman na lahat tayo meron yan. Sabi nga ni Brother Delio, hindi ko man masabi kay Dayan na I love you, Dayan. I love you, my wife. Every night na matutulog kami. Pero sa expression, nasasagawa ko naman yun. Ganon din kay Sister Dayan, no? Hindi man niya masabi, pero by sa babae kasi ganun no? Expressive kami ng mga ng mga babae through pagluluto, pag-aasikaso sa mga asawa namin. Doon namin nai-express yung aming pag-ibig minsan. At mas masalita kami, mas gusto namin sinasabi yung in verbal. Sa mga lalaki naman, yung magawa nila yung responsibilidad nila is showing na pag-ibig. Kaya sabi nila, without pagsasabi daw ng gano'n, okay na. Pero, maganda naman po yun. Kaya lang, meron namang bunganga, ba't di mo sabihin, I love you my wife, I love you my husband. Amen! Amen! Hana nga day, no kumayot kat tayo, kat sayo tayo ibaga na jay, uray adi awan kat ibagbaga tayo akan kanayon. Amen? To tell you the truth, agpaiso da ito'y, lakay kin bakit kami kinilakayan yan talaga nga, hanga mapukpukaw da jay, I love you. Ta da jay nga, iti kasla pamienta, ti ayan-ayat, nakaka-request din. Amen? Yung masabi mo yun nasa loob. No, hanakay ti baga akit pilitot. Anak maturog, na mo pa'y wagbaga nga I love you ko na. So nga, ibaga na, atap na maturog ako, sumartuin ako, nagsasaw. So, kas gusto dayan ti technique na dadya. Kamat maturog, nga na ibalbalikas. Kasamot kini Brother Emilio, nga. Kulitong ni bakit mo, na nakaibaga nga I love you darling, sakbay nga maturog kayo na nabiing. Practice nyo lang ita. Para dayaw ti Apo. Amen? Uray adino, may express tayo through aramid, may mayat matlaang na-express tayo matlaang through word. Tadamot lapayag tayo. So, kung nga tayo tilapayag, kininiwat nga agsao. Para sabihin natin, kita mo may mga i-text mo langan. Amen! Amen! At dahil nga, tigwa tayo nga iguro, talagang tayo nga showing. Apa nga nadadalan tayo nga di ba? May mayat matlaang. Amen? Ay Apo, hanlang nga laging inaron nga panang ibagati I love you. Iga na tong pagbiag dayta. Express tayo lagi jay, itibiyag tayo, maridayaw iti Apo. Amen. Okay, so next sa ating hindi lang po sa ating family, most especially sa ating Ama sa Langit, no? Hallelujah. Iti kinaimbag ni Apo Dios. Maridayaw ni Apo ta mabalin tayo nga ibaga iti Ama. Agyaman na ta iti buong pamilyak ket awan kami no awan ka. Yan. Expressing iti panangibaga tayo nga iti pamilya tayo ket mapapamunuan natin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama. Dapat kilalanin natin yon para mailid din natin ang ating family sa pamumuno ng puno ng pag-ibig. Hallelujah. Amen? Kuna naman nga saan kanong ka as-asawa tayo lang nga ipakita tayo ti ayat tayo ti as-asawa tayo. No? Hindi lang nung nililigawan natin na sobra-sobrang care tayo sa ating mga asawang babae. Bagkus kahit sila ay losyang na, sila ay matataba na, di na sila ganong kaganda sa paningin mo noong araw kasi nagkaanak na sila, napabayaan na nila sa kaaalaga ng kanilang anak yung sarili nila, hindi na makapagsuklay minsan, mabaho-baho na rin ang konti minsan, mahalin pa rin natin sila.
Kasi iyon ang tunay na pamumuno sa loob ng isang pamilya. Di man sila kasing ganda na nung sila nililigawan natin. Hallelujah. Sana hanggang natong pagbiag kasi lata pa ng kitang. Uray tumatari kapunti mata dagiti as asawa tayo nga babae. Uray lo siyang dan ay ket hanlata nga agbalyo tirik na tayo. Kasi yung base ng pag-ibig mo hindi pang labas, hindi physical lang. Hindi sa paningin lang ng tao, kundi yung pag-ibig mo ay punong-puno ng pag-ibig na Diyosan nga ayat maridayaw iti Apo. Till death do us part. Amen? Amen! Hallelujah! So, at maging din po, huli, sa fellowship sa loob ng church. Kailangan tayo ng mga lalaki sa loob ng tahanan. Hindi lang sa ating pamumuno, tayo ay may leadership. And bagkus din ganun din po sa pamumuno natin sa ating church. What I mean, yung participation natin sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga salamat sa Lord, nais kong express ngayong umaga ang aking pagpapasalamat sa lahat ng men's sa loob ng Jesus Lordship Fellowship. Thank you so much sa lahat ng suporta ninyo sa trabaho ng church, sa lahat ng mga bagay na problema natin dito sa church. Nandiyan kayo lagi. At hindi lang ang ating mga father, ganun din sa inyo na mga nanay ng iglesia. Thank you so much sa inyong taus-pusong cooperation sa loob ng iglesia at maging sa ating fellowship. And thank you so much po sa inyong pakikinig ngayong umaga sa mensahe ng ating Panginoong Diyos sa ating mga father, hindi lang sa kanila, magiging father sa hinaharap at sa ating mga nanay din sa umagang ito. Sana ang salita ng Diyos ay patuloy na naging blessing sa bawat isa sa atin. At ito po ang aking announcement. Huwag po kayong aalis mamaya kasi tuloy po ang fellowship natin. Meron po kaming konting hinanda dyan na ating paghaharap-harapan. Mga fathers, samahan nyo kami para ipagpatuloy natin ang fellowship. Hallelujah. So let us all stand up and let us pray. Wala akong magmamagaling uuwi pagkatapos ng prayer. Sama-sama po tayo together for our lunch. Ngayong lunch na ito. Father, we bless your name. We glorify your holy name, O God. Hallelujah. Maraming salamat dahil napakabuti mo na Diyos sa bawat isa sa amin. Salamat sa presensya mo na nariramdaman namin. Nakikada ka kada kami, itidayting agsapa. Marik namin da jay. Ay ayatem, nagiti amma, iti unag iti iglesia. Agraman dagiti inna, iti unag iti church. Dagiti agtutubo mi, uray pa'y dagiti ubing mi nga lang. Anak mi ako. Nagyaman kami, tada iti family, nga binukul mo, nga isuti na kay bilbilangan, isag tunggal may sa kada kami, tinay-toy nga gutang. Thank you, Lord. Bigbigan mi nga dagitoy kag nagtaot ken ka. Yes. Bigbigan mi iti amin, iti uneg ti family, nga no awan ka. Awan ako ti pagpamayam iti pamilya. Awan iti saysay iti family without God. But thank you, Lord. Yaman kami unay iti tingal daw. Ipalasat mo dagiti saong kada kami. Ngay so apo ti mangilatag kada kami apo. Nga napaka-importante ng isang father sa isang family. Dahil lalo no adda ka iti nagtitingal dahil tingal family. And Lord God, agaman kami tinay-tingal daw. Idaydayaw na ka ako. Kararag may matagiti kakapsat nga saan da pa nga no win dagiti as asawa dahil ti unag iti iglesia. Dagiti anak nga anda pa nga makita dagiti tatatang dahil ti unag ti church. Mabalin nga damat iti panag-ilam da panangikarkararag da apo that one day makadwa damat dagiti fathers da makita damat ti changes tibiyag da. Lord, saan ka nga napahidam na Diyos? Amok apo nga dengdenggam dagiti karkararag da. Lord, I pray. We pray in the name of Jesus. Tulungam dagiti nga anak, dagiti kakapsat, nga wan pa iti church dagiti asasawa da itangat mi
Ito nga, sapaket ka. I-claim me ti salvation. Dagito'y apo nga as-asawa. Ama, right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Ket sika lang, ti inanama mi apo. Sika lang, ti mabalin mi nga pangindirian ka dagito'y tapno sukatam ti kapya iti lida ang nakasalamarit namin ti dagito'y nga adlaw. But thank you for that peace of mind. Trusting nga sika ti agaramid iti amin tapno di karkararagmi ag materialize na. Thank you, Father. We give you all the praise. Father God, bendisyon na kami nga ron amin iti dagito'y nga adlaw. Bendisyon na manipod Ama, Ina, Anak, senior citizens mi iti dagito'y nga adlaw. Hallelujah. Kukwang ti amin ni Gloria ken panagyaman iti dagito'y nga aldaw. Lord, thank you and we give you all the praise in Jesus' name. Amen. Okay, dahil Father's Day po ngayon, pagbigyan tayo ng iti family after our lunch, awan pa iti cell group kayo. Kayo ag-debate. Kayo ag-debate nga my family. But first,